Good day everyone, I am Giancarlo P. Roldan and we are going to discuss the El Filibusterismo. The objectives of our report are at the end of this discussion, the student should be able to identify differences and compare El Filibusterismo from No Limit Tangere. Analyze how El Filibusterismo represent a shift from reformist ideas to revolutionary sentiments, and explain the influence of El Filibusterismo and discuss how Rizal work contribute to the Filipino desire for independence. And what is El Filibusterismo? El Filibusterismo is Jose Rizal's second novel, and ito yung sequel nung kanyang No Limit Tangere, and ang commonly nickname nito is El Pili or simply Peli. The novel was written also in Spanish. It's commonly known English alternative title is The Reign of Greed. Rizal dedicated El Filibusterismo to three martyred na pinatay. Yung three martyr na pare na pinatay. And the execution of that three price was significant to the title of the novel, and it consists of 38 chapters. And next is, nagmula yung title nung yung El Filibusterismo in the novel title is derived from simple term filibusterismo. Rizal defined the word filibusterismo to his friend Ferdinand Blumentritt, who encountered but did not fully comprehend the word in the novel. It means, ang meaning to is suburbs, descendant, revolutionary, seditious, insurrectionary, and treasonous. And dinedicate ni Rizal yung book na ito sa memory ng Gumbursa, the three Filipino patriotic prize who were accused of being filibustero and thus executed. And the original manuscript of El Filibusterismo also include a warning and an inscription on the title page written by the author, Franz Ferdinand Blumentritt. And next is, ang second novel ni Rizal nga itong El Filibusterismo was dedicated to the three prize si Mariano Gomez, si Jose Burgos, and si Jacinto Zamora na execute because of their supposed participation of mutiny of Cavite of 1872 And the word had a broad meaning in the Philippines in the 19th century, when Spaniards considered filibusterismo to mean the idea of the breaking away of the colony from the mother country, and filibusteros were those who aspired for the realization of this idea. And next is writing and printing of El Filibusterismo. And Rizal started written El Filibusterismo noong October 1887 in Calamba. Sa Calamba niya ito unang sinulat during his first homecoming The novel was thus written against the background of threats and oppression he and his family suffered because of the Noli and Tesco called Calamba Agrarian Trouble. Tinuloy niya yung pagsulat nito nung nasa London siya noong 1888 and went on to write the novel in Paris, and then Brussels, where the destruction were less
and the cost of living was cheaper, being able to focus on finishing the book. Rizal finally completed it by March 29, 1891 in Biarritz. Next is yung roommate ni Jose Rizal na si Jose Alejandrino sa Belgium is related sa naunang nag-canvas printing press for LP. He delivered proofs and revisions to F. Meyer, Van Loo, and Gent. For his assistance, Rizal gave him the LPLE corrected proofs and the pen used in doing the corrections. Unluckily, these historical souvenirs were either lost or destroyed during the revolution. Si Alejandro is become a general in the Philippine Revolution. Siya din yung first person to read the novel, aside from the author. However, the honor of being called the savior of the Philly had gone to Valentin Ventura Rizal friends who partially financed the novel's publication. Next po is initially Rizal financed LPL printing by pawning his properties in a letter to Jose Basa dated July 9, 1891. For the past 3 months, I have not received a single centavo, so I have pawned all that I have in order to publish this book. I will continue publishing it as long as I can, and when there is nothing to pawn, I will stop. And Rizal next letter to Basa carried the sad news printing had to be suspended for lack of funds. And it was at this point where Valentin Ventura came into the picture. Having known Rizal predicament, Ventura offered him financial help. And we can assume that Ventura was bothered by his conscience. His generous monetary assistance for Rizal novel. Remember that Ventura was one of the Filipinos who promised to co-author Rizal proposed first book but ended up contributing nothing. Wala pong naitulong. And next po is, but even with Ventura's help, Rizal found it necessary to fundamentally shorten the novel, erasing binura niya ng 47 whole page from 279, naging from the 279 page manuscript to save expenses. Noong September 18, 1981, the novel was published in Gent Rizal immediately sent on this date to printed copies to Hong Kong, one for Basa and the other for Sixto Lopez. And Ventura Salvific Act Rizal gave him the novel original manuscript, a pen and a autograph printed copy. And next po is Rizal also sent complimentary copies to Blumentritt kay Mariano Ponce, Graciano Lopez, Antonio Luna, and Pardo de Tavera, Juan Luna, and other friends. Dahil never regiment, liberal Madrid newspaper serialized the novel and its issues of October 1891. Noong 1952, the Philippine government brought the LP manuscript from Ventura for a large sum of 10,000 pesos. And original manuscript of El Filibusterismo in Rizal own handwriting is now preserved sa Filipiniana Division of the Bureau of Public Libraries in Manila. And yun lang po ang aking part. Thank you po. Them of El Filibusterismo.
Ang El Filibusterismo ay ang karugtong ng Noli Me Tangere at ipinapakita nito ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino sa ilalim ng pamamahala ng mga Espanyol. Ipinakita rito ang mga problema sa lipunan tulad ng pang-aabuso ng mga praileng Espanyol at opisyalis ng gobyerno. Katiwaliang hindi makatarungang pagtrato sa mga Pilipino at mga suliraning pang-edukasyon. Ang pinagkaiba ng El Fili sa Noli Me Tangere ay mas nakakatuon ito sa kung paano maaring magbago ang lipunan. May mga bahagi ng kwento na nagpapakita na mahirap makamit ang pagbabago sa mapayapang paraan, habang may iba namang bahagi na nagpapahiwatig na ang revolusyon ang tanging paraan upang makamit ang kalayaan. Ang pangunahing tauhan na si Simon ay naniniwalang makakamit lamang ang kalayaan sa pamamagitan ng paghihimagsik. Gusto ni Rizal na pag-isipan ng mga tao ang iba't ibang paraan ng paglaban para sa pagbabago at maunawaan ang mga sakripisyo na kailangan para sa tunay na kalayaan. Objective of Dr. Rosa Rizal in writing the novels. Ipagtanggol ang mga Pilipino laban sa akusasyon ng mga dayuhan na sila ay mangmang at walang alam. Noong panahon ng mga Espanyol, maraming dayuhan lalo na ang mga mananakop ang minamaliit ang mga Pilipino. Sinasabi nilang mahina ang isip ng mga Pilipino at wala silang kakayaang umunlad. Gusto ni Rizal na patunayan na hindi totoo. Sa kanyang mga nobela, ipinakita niya ang mga Pilipino ay may sariling kaisipan at may pangarap para sa kanilang bayan. Ipakita kung paano namuhay ang mga Pilipino sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol at ang kanilang paghihirap sa kamay ng mga mapang-abusong opisyalis. Gusto ni Rizal ipakita ang totoong buhay ng mga Pilipino noong panahon ng mga Espanyol. Isinulat niya ang buhay ng mga ordinaryong mamamayan na nagdusa sa ilalim ng mga tiwaling opisyales at praile. Halimbawa sa kwento ni Sisa, Crispin at Basilio, ipinakita niya na ang kawalan ng hustisya at matinding pagdurusa ng mahihirap. Talakayin kung paano nakaapekto ang reliyon at paniniwala sa pang-araw-araw na buhay. Nirerespeto ni Rizal ang tunay na pananampalataya pero gusto rin niyang ipakita kung paano ginagamit ng ilang pari ang reliyon upang kontrolin ang mga tao. May ilang nagpakitang tao na sila ay banal pero totoo ay gumagawa sila ng katiwalian at pang-aabuso. Gusto ni Rizal na matutong mag-isip ang mga Pilipino at hindi lang basta maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga nasa may kapangyarihan. Ilantad ang kalupitan, katiwalian at pang-aabuso ng mga pekeng pamahalaan at ipakita rin ang mga pagkakamali ng ilang Pilipino na lalo nagpapaalala sa sitwasyon. Hindi lang Espanyol ang pinunan ni Rizal, pati na rin ang ilang mga Pilipinong ipinakita niyang may mga Pilipino nagpagamit sa mga mapang-abusong opisyales. May mga takot lumaban, may mga nagkanya-kanya imbis na magtulungan. Gusto niyang ipabatid na sa mga Pilipino na kailangan nilang baguhin ang kanilang sariling pagkakamali upang makamit ang tunay na pagbabago. Sa madaling salita, isinulat ni Rizal ang kanyang nobela upang imulat ang mata ng mga Pilipino sa katotohanan. Gusto niyang malaman nila ang kanilang halaga, maunawaan ang kanilang paghihirap, magtanong tungkol sa kawalan ng hustisya at pagsikap para sa pagbabago. Nais niyang himukin ang mga Pilipinong na lumaban para sa kanilang karapatan at kalayaan. Character in El Filibusterismo. Narito ang mga bawat tauhan sa El Fili. Una ay si Simon, isang mayamang mag-aalahas na siya palang si Crisostomo Ibarra na nagbalik ng may layuning maghiganti at magsimula ng revolusyon. Basilio, isang masipag na mag-aaral ng medisina noong Noli Me Tangere. Gusto niya ng mamuhay ng tahimik pero kalaunan ay nasangkot din sa himagsikan. Isagani, isang matapang at matalinong mag-aaral na nagsusulong ng pagbabago. Mahal niya si Paulita Gomez pero nawala ito dahil sa kanyang prinsipyo. Padre Florentino, isang mabuting pari at tiyuhin ni Isagani. Kinakatawan niya ang mga tapat na alagad ng simbahan na laban sa katiwalian. Ben Saib, isang mayabang na manunulat na nag-aakalang siya ay matalino pero gumagawa lang ng baluktot at mapanirang balita.
Placido Penente, isang mag-aaral na laging nadidismaya sa bulok na sistema ng edukasyon. Ang pangalan niya ay nangangahulugan ng tahimik na pagdurusa. Padre Irene, isang pare na kunwaring tumutulong sa mga mag-aaral pero mas malapit pa sa mga may kapangyarihan. Kapitan General, ang pinakamataas na opisyalis ng Espanya sa Pilipinas. Makasarili at tumutulong lang sa may mga pakinabang sa kanya. Kapitan Tiago, dating kaibigan ni Ibarra at ama-amahan ni Maria Clara na nalulong sa opio pagkatapos namatay ang kanyang anak. Padre Bernardo Salve, isang makapangyarihang pare na dati ay may pagnanasa kay Maria Clara sa Nole me Tangere. Padre Camora, isang bastos at manyakis na pare. Siya ang nagtangkang pagsamantalahan si Julie. Padre Melon, isang guro na hindi nagtuturo, kundi inaalipusta at pinahihiya lang ang kanyang mga estudyante. Paulita Gomez, isang magandang dalaga na mas pinili si Juanito Pelaez kaysa kay Isagani dahil gusto niya ng marangyang buhay. Don Custodio, isang opisyalis ng gobyerno na nagkukunwaring matalino pero gumagawa ng mga pabaya at walang saysay na desisyon. Quiroga, isang mayamang negosyanteng insek na gustong mapalapit sa pamahala ng Espanyol para sa sariling pang-interes. Cabezang Tales, isang dating magsasaka na inagawa ng lupa ng mga praile, naging pinuno siya ng mga revolusyonaryo. Julie, ang mabait at masipag na kasintahan ni Basilio na nagpakamatay matapos subukang pagsamantalahan ni Padre Camora. Tandang Selo, lolo ni Julie na naging pipi dahil sa matinding kalungkutan at hirap na dinanas. Tano, anak ni Cabezang Tales na pilitang maging sundalo at maglingkod sa gobyerno ng Espanyol. Hermana Penchang, isang reliyosang ngunit mapagkunwaring babae, ginawang katulong si Julie. Hermana Bali, isang matulunging babae na nagbabala kay Julie tungkol sa panganib sa mga praile. Makaraig, isang mayamang estudyanteng leader na sumusuporta sa kampanya para sa Akademya ng Pagtuturo ng Wikang Espanyol. Sandoval, isang estudyanteng Espanyol na nakakagulat na sumusuporta sa adhikay ng mga Pilipinong mag-aaral. Pekson, isang mag-aaral na hindi naniniwalang magtatagumpay sa kanilang pinaglalaban. Tadeo, isang matamad na estudyante na madalas lumiliban sa klase pero gusto ring makapasa. Juanito Pilay, isang mayaman na estudyante na mapanlinlang. Sinusuportahan ng mga may makapangyarihan, naging asawa niya si Paulita Gomez. Senyora Pasta, isang abogadong natatakot tumulong sa mga estudyante dahil baka mawalan siya ng magandang posisyon sa gobyerno. Don Tomateo Pelaez, ama ni Juanito, isang negosyanteng nakikinabang sa katiwalian. Cabezang Andang, ang mapagmahal na ina ni Placido Penente. Doña Victorina, isang mayabang na babae na ikinahihiya ang kanyang pagiging Pilipino at nagpanggap na Espanyola. Don Tiburcio, asawa ni Don Victoria, na isang Espanyol, tumakas siya dahil sa pang-aapi ng kanyang asawa. Good morning everyone. Sunod naman dito is i-discuss natin yung brief summary ng El Filibustrismo. 13 years after the tragic death of Sisa and Elias, the revolutionary journey in El Filibustrismo begins as Simon, who is actually Crisostomo Ibarra in disguise, returns to the Philippines. Nagsimula daw yung story ng El Fili nung bumalik si Crisostomo Ibarra dito sa Pilipinas. A steamboat called Vapor Tabo traveled between Manila and Laguna. Among its passengers were the jeweler Simon, Basilio, and Isagani. Upon arriving in San Diego, Basilio visited his mother's grave in the Ibarra family cemetery. There, he unexpectedly encountered Simon, who he recognized as Crisostomo Ibarra in disguise. Next is, to protect Ibarra's secret, Simon attempted to kill Basilio but was unsuccessful. Instead, Simon tried to
persuade Basilio to join his quest for revenge against the Spanish government, but Basilio refused as he wanted to finish his studies. Meanwhile, while the Governor-General was vacationing in Los Baños, Filipino students submitted a petition to establish a Spanish language academy. The proposal was rejected because the clergy would be in charge, preventing the students from having any control over the institution's operations. Simon and Basilio met again, and Simon once more tried to convince Basilio to join his planned rebellion and create chaos in a forced opening of the Santa Maria convent to adblock Maria Clara. However, this didn't happen because Maria Clara passed away the same evening. Expressing their disappointment over the failed establishment of the Spanish Language Academy, students held a gathering at the Pansiteria Macanista de Buen Gusto. They openly criticized the clergy's oppressive power, which leads to their arrest the next day, including Basilio. Basilio's lover, Julie, tries to secure his release by appealing to Padre Camora, who assaults her, leading her to take her own life. Grieving Julie's death, Basilio ultimately agrees to join Simon's planned rebellion. During a grand wedding feast, Simon plans to detonate an explosive lamp, but Basilio warns Isagani, who throws the lamp into the river, preventing the explosion. Simon then escapes to Padre Florentino's home, a Filipino priest, where he confesses his identity, his failed rebellion, and his lost love, Maria Clara. Before taking poison to avoid capture after his death, Padre Florentino throws Simon's remaining jewels into the sea, symbolizing the end of his vengeance. Ito naman yung comparison ng dalawang novel ni Jose Rizal, which is yung Noli Me Tangere and El Filibusterismo. Noli Me Tangere daw is a romantic novel, while El Filibusterismo is a political novel. Noli Me Tangere is a book of the heart, while El Filibusterismo is book of the head. Noli Me Tangere is a book full of feelings. It has freshness, color, humor, and intelligence, while El Filibusterismo contains bitterness, hatred, pain, violence, and sorrow. Noli Me Tangere contains 64 chapters, while El Filibusterismo contains only 39 chapters.